Ang buhay ni Sri Madhvacharya. Si Sri Madhvacharya ay ipinanganak sa Udupi at nag-aral sa Mut na konektado sa Ananteshwara Temple. Ang lugar ng Udupi ngayon ay kilala dahil sa magandang Krishna Temple na siya mismo ang nagtayo. May isang nakakatuwang kwento kung paano niya nakuha ang Krishna o rebulto ni Baby Krishna. Isang araw, habang gumagawa siya ng kanyang pang-araw-araw na ritual sa tabing dagat, nakita niya ang isang barkong may problema. Tinulungan niyang makarating ng ligtas sa pantalan ang barko. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng kapitan at inalok siyang pumili ng kahit ano mula sa barko. Pinili ni Madhvacharya ang 3 malalaking tipak ng Gopi Chandala o isang uri ng banal na luwag dahil naramdaman niya na isa sa mga ito ay may nakatagong rebulto ni Baby Krishna. At totoo nga, natagpuan niya ang rebulto. Inilagay niya ito sa templo at siya mismo ang sumamba rito ng halos 20 taon. Ang templong iyon ang isa sa pinakakilalang Krishna Temple sa India ngayon. Pagkatapos, pumili siya ng 8 batang sanyasi o mga monghe para pamunuan ng 8 mata o parang samahan o monasteryo na itinayo niya sa paligid ng templo. Bawat mata ay may tungkuling mamahala ng templo salitan tuwing 2 buwan. Noong ika-16 na siklo, pinalitan ito ni Sri Vadiraja at ginawa niyang 2 taon ang bawat palitan. Hanggang ngayon, umiiral pa rin ang sistemang ito na tinatawag na paryaya. Ang mga pangunahing turo ni Sri Madhvacharya ay laban sa idea ni Sri Sankara na ang mundo ay ilusyon lang, Mayavada. Sa Dvaita philosophy, malinaw na sinasabi na totoo ang mundo at hindi ito kathang isip lang. Ilan sa kanyang mga turo ay ang kaluluwa ay nakatali sa mundong ito dahil sa kamangmangan. Para makalaya ang kaluluwa, kailangan itong hanapin ang biyaya ni Sri Hari, si Krishna o Vishnu. Walang ibang paraan para makalapit kay Sri Hari kundi sa pamamagitan ng bhakti o debosyon o taos-pusong pagmamahal. Pagka nagkaroon ng bhakti, kailangan ng pagmumuni-muni, pagninilay-nilay o meditation. Para makapagnilay-nilay o muni-muni, dapat linisin ang isip at magkaroon ng detachment, pagkawala ng kapit sa makamundong bagay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan. At ang tunay na pag-unawa sa mga banal na kasulatan ay posible lang sa pamamagitan ng biyaya ng isang guro o espiritual na gabay. Haribol.